Hala! Patay! Ano nang nangyayari ngayon mga kadonatics? Mukhang pati tayo ay masasampahan ng kaso? Bakit mga kadonatics? Biruin nyo naman! Okay, eto nang nangyayari ngayon. Bumaliktad itong si Mel Sabio mga kadonatics. Ito kasing si Mel Sabio, alam naman natin mga kadonatics na siya yung sa conversation audio na kung saan binantaan siya ni Matibag, ang NBI director ngayon. Ang nangyari, today, ay nagsampa siya ng kaso. Etong si Mel Sabio. Kanino? Sinong sinampahan niya ng kaso? Well, mga kadonatics, eto lang nakakabahala. Ang sinampahan niya ng kaso, yung 5 individual na nag-shared or nag-post sa video mga kadonatics. Oh no! Hindi kaya na tinakot itong si Mel Sabio? Bakit biglang ganito? Bakit instead na imbestigahan itong si Matibag, nako, ang nangyari, ang nag-post pa ng ebidensya, ang masasampahan ng kaso ngayon, ang makukulong. Ano nangyayari? Anong nangyayari ngayon? Si Inday Sara Duterte, conditional, pero sinampahan ng kaso. At ang NBI director ang na mismo ang nagsabi na grave threat. Ngayon, siya yung may grave threat, ang nag-post mga kadonatics, ang inimbestigahan ngayon, ang sinampahan ng kaso. The sense, it's not making sense anymore. Okay, ito yung pahayag ni Mel Sabio mga kadonatics Nagkapatawaran na po. Alright. Okay. Be sure lang, hindi ka tinakot na magsampa ng kaso. Inireklamo sa National Bureau of Investigation. Okay, Matibag pa inireklamo. Patay. At alam nyo ba? Ay, nako. May video si Matibag about dito. Okay? Nagsalita din siya. Sinupurtaan yung kaso na yon. Oh no. Hindi ko talaga matansya or hindi ko talaga ma-reconcile ang lahat na nangyayari ngayon. Like, really? Ikaw yung nag-threat, Tapos, ang nag-post ng ebidensya, yung sinampahan ng kaso, yun pa ang makukulong ngayon. Pero ikaw ang nagsabi, inireport pa sa'yo. Okay. Hindi ko basta pasensya na na-excite ako at nabaliw na ako sa nangyayari ngayon sa gobyerno. Okay. Ang mahigit 5 individual na nagpakalat umano ng video ng pagtatalo ni na NBI Director Melvin Matibag at kaibigan niyang si Mel Sabio. Okay, ipinalabas nila ngayon. Kasi nagsalita na din si Mel Sabio na kaibigan na nga daw sila ni Matibag. Hindi kaya mga kadonatics, baka binantaan na naman ulit na wala na talaga mismo ngayon, wala nang ebidensya. I-reconcile mo yan. Okay. Sa pagharap sa press conference ng NBI sa Pasay City, sinabi ni Sabio na reklamong paglabag sa Data Privacy Act ang kanyang isinampa. Okay. Sinampahan na tuloy yung 5 individual na nagpakita lang ng concern mga kadonatics na baka may mangyari sa'yo. We will never know mga kadonatics. Kasi, sometimes it takes a lot of time bago may mangyari sa'yo para hindi i-connect nila sa sinabi mo. Hay nako! Bagamat inamin na siya mismo ang nag-record ng usapan nila ni Matibag, itinanggi niyang balak niya itong isa publiko kundi para lamang sa kanyang safety. Okay. Ipinasa niya raw ang video sa isang kaibigan pero hindi siya pumayag na i-post ito. Okay, tingnan lang natin. Idiniin ni Sabio na nagkapatawaran na sila ng NBI director na matagal na raw niyang kaibigan. Naniniwala naman si Matibag na may kinalaman sa politika ang paglabas ng video matapos ang 6 na taon. Okay, ngayon pa, nagsalita siya na politika mga kadonatics. Okay, politika lang daw ang nangyayari ngayon. Bakit ipinalabas ang video? Pero nung lumabas siya sa kamera, hindi politika mga kadonatics. The audacity of Matibag na magsalita ng politika. Ang sarap lang paruson ni mo.
Ay, nako. Okay, natukoy na niya ng Bureau ang mahigit 400 social media accounts na may kinalaman dito. Okay, so mga kadunatics, ha? Baka masampahan tayo ng kaso nito kasi nag-react tayo sa video ni Matibag. Look at that. Look at what is happening right now. Sa kumalat na video online, maririnig na pinagtatalunan ng dalawang isang online post ni Sabio. Sa gitna ng mainit na sagutan, sinabi ni Sabio na mag-report siya sa police station at sinagot naman ito ni Matibag na i-report mo. Dahil kapag pinatay kita, walang ebidensya. DZRH News, mga kadunatics. Ay. So, ano ang mangyayari ngayon? Ano ang mangyayari ngayon? It does not make sense. Ito ang pahayag ni Mel Sabio, mga kadunatics. 1 minute lang to. First, kasi siyempre mag-opposite kami ng that time. So, nirecord namin yun kasi siyempre para sa safety. Pero hindi ko yun ipinasa para i-post. Hindi ako nagbigay ng consent. So, pinasa ko lang yun para to safekeep na merong ganong incident. Kanina siya, sir, pinasa? Hindi ko pwedeng kasi Friend actually, din. friend din namin. So, siya ang pinagmula nung leak ng Hindi video? lang isang tao. Hindi lang isang video. Sir, matagal na kayo magkaibigan ng director? Yes. Yung nangyari na yun, actually nasa kanya ako. And Yeah. then, napunta lang ako doon dahil sa isang kaibigan. Pero wala akong malalim na relationship sa kabila. Paano sa kabila, sir? Maniniwala ba kayo, mga kadunatics, na friend na daw sila ngayon ni Matibag? After that threat, mga kadunatics, it's very hard to trust anyone na kung may mag-threat sa'yo ng ganun, mga kadunatics. Very hard makipagbati sa kanya, mga kadunatics. Though, masasabi natin you are forgiven, but it would be very hard, mga kadunatics, na makisama ka outing or anywhere, mga kadunatics, magkasama kayo. That would be recklessness, mga kadunatics, after the threat. Tapos, ayun, okay pare, dito mag-inuman tayo. Never at never na yang sasama, mga kadunatics, kung matino ang tao, kung may inisyatibo ka. Kasi baka, may mangyari sa'yo. Now, sinabi ni Mel Sabio na friend na daw sila. Ooh, okay. I'm not saying anything, mga kadunatics. I am just alleging. Okay. 2020. November akong November 2020. Sir, paano sa kabila? Nasa kabilang partido kasi ako. Anong partido yun, sir? Dating Yusek din, Almarines. Okay. Anong party yun, sir? Sorry. Hindi ko matandaan. Okay. So, nagkaiba kayo ng partido noon. Siya, PDP. Yes. Yeah. Pero at the end, lumipat na ako kay... Bumalik ka ulit. Bumalik ka. Okay. Thank you, sir. Thank you. Ikaw ba, mga kadunatics, pag may magbanta pa sa'yo, ginagago ka, sasabihan kang gugurgurin ka na walang ebidensya, do you think you still have the confidence na makipagbati sa kanya? Hindi ka na kumpiyansa, mga kadunatics. Okay, shall we say, you are forgiven. Pero yung tipong magiging close friend kayo, no, it would not work like that, mga kadunatics, after that threat. Alright, kaya nakakabahala talaga, mga kadunatics. Now, baka sasampahan tayo ng kaso kasi ito nga, no? Nag-share tayo ng video. Well, we are only reacting. And obviously, mga kadunatics, if you are a servant, okay, public figure, you are subject to scrutiny. You are subject to criticism. Kung hindi nila maintindihan yan, wala na tayong magawa niya, mga kadunatics. Kasi nga ang sabi, silent martial law. Lahat ng kumakalaban sa gobyerno ay, patatahimikin. Kakaiba talaga. Eto, mga kadunatics, ang next video, panunuorin natin, nagsalita na itong si Matibag na natibag na ngayon. Ayan. Very short. 39 seconds, mga kadunatics. Okay, basahin lang muna natin yung caption dito. Alright? Nag-leak na video sa social media. I will not deny na nangyari yun. Okay, ito yung sabi ni Matibag. But that was 2020. Okay, kung 2020, wala ka ng pananagutan,
kung kinalkal niyo yung SALN ni Inday Sara Duterte from 2005. Ha? Tapos ito, 2020 lang. So, mga ka-Donatics, ha? Panoorin natin yung video. Kami ni Mel, in fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya doon sa isang hanap buhay namin. So, so I think, pumunta siya rito this morning, ewan ko kung if still here, to file a complaint for violation of data privacy, tsaka yung anti-wiretapping. Kasi nung naman nagkaayos kami, pinalagpas ko na yung pwede ko ikaso. At the same vein, siya rin, pinalagpas na. So I'm just surprised na lumalabas ngayon. Actually, I'm not surprised. Nilalabas ngayon na ini-equate dun sa ganun. No? But it happened. Ano ba talaga? I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Kami ni It doesn't matter. It doesn't matter. Comment down below mga ka-Donatics. May nangyari bang negosyasyon between Matibag and Mel Sabio? Kaya ito, nagsampa ng kaso? Or maybe tinakot na naman siya? We don't know mga ka-Donatics kung anong nangyari behind the scene. Kung bakit bigla-bigla itong si Mel Sabio sasampahan o sinampahan na ng kaso ang 5 individual mga ka-Donatics na nagpakalat umano sa video. Hi! At sabi niya dito, he's not surprised anymore. Huwag ka. May marami pa. Huwag ka nang masurprise kasi tinanggap mong pagiging NBI para gipitin or igiit si Inday Sara Duterte. Ngayon, bumalik sa'yo ang karma, napakaaga. Bumirirang mga ka-Donatics ang nangyayari ngayon sa kanya. Ang hindi ko talaga maintindihan dito mga ka-Donatics, yung 5 na individual pa ang makakasuhan ngayon. Can you imagine that? At saan sila nagkaso? Doon sa taong nag-threat. Doon pumunta sa NBI. Can you imagine? Ikaw ang nag-threat. Ang nag-post mga ka-Donatics, ang kinasuhan, ikaw, save na save. Safety ka. Umanda ka talaga Matibag kasi ito, bagong post ni Lorraine Badoy mga ka-Donatics. Alam naman natin si Badoy. Maraming information mga ka-Donatics, maraming intel. Kaya ito, Lorraine Body, alright? 5 hours ago. At ito naman mga ka-Donatics, itong post na to ay isinare din ni Attorney Baligod, yung attorney ng 18 na Marines mga ka-Donatics, ex-Marines. Okay, ano sabi niya dito? Yung negosyo ni Matibag na quarry, walang permit at wala sa SALN niya. Bakit kaya nasabi ito ni Lorraine Badoy mga ka-Donatics? Ano ang meron? May katotohanan ba talaga? What the heck? Kung makaakusa kayo kay Inday Sara Duterte na may mga transaction siya na hindi lumabas sa SALN, pero itong si Matibag pala, sobrang tibay din pala ang track record mga ka-Donatics. Alright? Recently, may nangyaring investigasyon or ni-raid na quarry mga ka-Donatics sa San Juan. I'm not sure. Okay, babalikan natin pupuntahan natin later mga ka-Donatics para malaman natin yung detalye. Okay? Kung saan si NBI Matibag ang namumuno sa investigasyon na yon, sa pag-aatake na yon sa isang quarry. At itong quarrying to mga ka-Donatics, sabi ng mga nag-post, ay, si Matibag daw yung may-ari. Ha? Ay, nako. Eto mga ka-Donatics, puntahan lang natin yung video na inireport ng GMA News, kung saan ni-raid nilang isang quarry. Ayan. NBI, okay, kailan to pinost? Publish May 3 mga ka-Donatics 2026. Okay, na bago pa talaga, fresh na fresh, okay? NBI Bus Illegal Quarry, okay? Operation in Baras, Rizal. Okay, hindi pala San Juan. Rizal, mga ka-Donatics. San Juan, Rizal, okay? I think connected lang, okay? Alright. Panoorin natin yung video mga ka-Donatics, 1 minute lang. Sa surveillance video ng NBI Rizal, bistadang umano'y illegal na quarry sa Baras, Rizal.
Kasama mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR Region 4A, sinilakay ng NBI Rizal ang bulubunduking lugar kung saan tumambad ang mga tumbang puno at kalbong bahagi ng bundok. Dumulog sa atin ang LGU at nagsusumbong na merong isang operasyon ng quarry ng walang kaukulang permit. Nagpadala tayo ng tao, pina-surveillance. Notice ang post ni Badoy, yung negosyo ni Matibag na quarry walang permit at wala sa SALN. So, may nag-post according dito mga kadonatics na mukhang pinalabas ata mga kadonatics na i-raid ko na lang yung sarili kong quarry para hindi ako maunahan. Yun lang yung nabasa natin sa post na sa kanya daw. Natin, nagpalipad ng drone para malaman kung meron nga talagang operasyon ng quarry. Sa litratong binigay ng NBI, makikita ang malaking pagkasira ng lugar dahil sa quarry. Kita-kita po natin yung diferensya na talagang nakalbo na, nagputol ng puno at may mga paghuhukay na po na ginagawa. Napakalaki pong problema niyan pag nagtag-ulan na at nagbagyo na sapagkat ito po ay natural protection natin sa kalamidad, yung pagbaha po at yung pag-landslide. Dahil naputol na po, nawala na yung puno at nagbago na yung terrain po. Ayon sa NBI, base sa certification ng iba't ibang ahensya, walang lisensya o permit ang kumpanya para mag-quarry. Huli sa akto ang ilang mga tauhan ng quarry, kabilang ang 2 operator ng backhoe. Kumpiskado ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng quarry materials at equipment. Kakasuhan din ng theft of minerals sa ilalim ng Philippine Mining Act ang mga may-ari ng kumpanya na nasa likod ng illegal quarry. John Consulta, Wow! Okay mga kadonatics Ayan, okay. So, totoo kaya ito ang sinabi ni Lorraine Badoy? Kung i-check natin mga kadonatics, si Attorney Baligod din ang nag-share nito. Ay, nako. Okay. Ayan yung shinare niya dito mga kadonatics Okay. Attorney Levito Baligod with 135 followers mga kadonatics. Nako. Ito mga kadonatics, basahin lang natin ng mabilisan yung ni-read ko na yung quarry na yun, pero siya pala ang may-ari. Ito ang nag-post mga kadonatics, Historia channel with a badge mga kadonatics. It means may maraming followers na to. Negosyo ni Matibag na quarry, walang permit at wala sa SALN niya. Alright. Business of Matibag na quarry, no permit and not in his SALN. According to the current reports, allegations against Attorney Melvin Dino Matibag stemmed from social media posts claiming he has a quarry business without a permit and was not declared in his statement of assets and liabilities and net worth. Okay. There are rumors circulating that Matibag was involved in illegal quarry operations without a relevant license from the government and not included in his official list of assets. NBI Director Melvin Matibag confirmed in interviews that they are conducting operations and surveillance against illegal quarry, particularly in Rizal, where companies without permit were discovered to operate. Though he is the chief of the NBI investigating these illegal activities, okay? The netizens, close friends, and directly refer to him as the alleged owner of such businesses. Oh no. Okay, balikan lang natin to. Napaka-importante mga ka-donatics Okay. Though he is the chief of the NBI investigating of these illegal activities, okay? The netizens, okay, ang taga doon, the netizens close friends directly refer to him as the alleged owner of such businesses. Oh no. So, parang inunahan niya na lang para hindi siya maunahan? Kung may mga close friends, netizens na nakapagsabi na sa kanya ito, and there would be a big chance, na sa kanya talaga lumalabas na ang baho nitong si Matibag. Akala mo kung sinong napakatino
na pumunta ng kamara para pagbintangan si Inday Sara Duterte na grave threat yung ginawa niya. Doon sa sinabi niya pa na alam na nila kung sino yung hinard na assassin. Tapos the audacity na magsabi na political ang ginawa nila. Bantay gid mo. Niabot na ang panahon matibag. Malas mo lang kasi ang dami mo palang mga bad track records. Ay nako. Anyway, comment down below mga kanunatics at babasahin natin yan. Nakakabahala at nakaka-excite at the same time. God bless you. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.